So in this video guys, pag-usapan natin about sa stream ads monetizations. So meron tayo guys ang follower na kung saan nagtataka siya bakit hindi pa naka-green check yung CPM, yung Content Monetization Policy dito. And nandito naman na yung 5,000 followers at yung 60,000 minute views and yung 5,000 uploads in last 90 days. So kung pinagtataka niya dito ay hindi pa to naka-green check. So ang tanong, meron ba siyang hindi na-meet para dito or meron siyang violation? So makikita nyo dito guys, eligibility criteria ng stream ads ay yung content monetization policy dito ay hindi pa naka-green check pero na-meet na naman yung requirements ng 5,000 at yung 5 videos uploads and 60,000 minutes views. So dito guys, mag-aantay tayo ng 7 days para reviewin yung mga content natin na wala tayong violation. So hi guys, my name is Dan. Welcome and welcome back to my YouTube channels. And kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please consider ma-subscribe button and by clicking notification bell para at least ma-update ka sa mga videos na ina-upload natin every week. Kapag na-review yung content natin within 7 days, magiging green check to na ibig sabihin, na-meet natin yung content monetization policy. So ang tanong guys, meron ba tayong violation kahit hindi ito naka-green check? The answer is no. Wala tayong violation ito guys. Kapag tayo nagkaroon ng violation, magkakaroon to ng kulay red. So what if naman guys, kapag nagkaroon tayo ng policy issue na CPM or yung PMP? So paano ba tayo mag-appeal kay Meta kapag nangyari yung mga ganitong senaryo? So dito guys, paano ba tayo mag-request ng partner and content monetization policy issue? So dito guys, sabi ni Meta, sa alerts natin makikita and then mag-notify sa atin sa ating Facebook account. So ito guys, na-receive natin sa Facebook account natin, your profile limited ability to earn CDT. So i-click lang natin yan and then kapag na-click natin dito, makikita natin tong ating alerts, yung ating unoriginal content, so hindi makakapag-earn. So click nyo lang yung request profile review. So pag na-click nyo yan and then click nyo yung done. So after natin maklik yung done, makikita nyo dito review requested. So ganun lang simple. So mag-aantay tayo ng 7 days para reviewin yung ating profile account. So dito naman guys, i-next natin kapag nakareceive kayo ng partner monetization policy issue sa Facebook page ninyo. Dito guys, punta lang kayo ng Meta Business Suite or Business Suite and then ma-access nyo na nga dito yung monetization. Click nyo lang yon, hanapin nyo, and then dito, policy issue. Mamimili kayo sa page nyo or profile nyo na pwede nyong request i-review, and then click nyo nga dito yung request another review. So, take note lang guys, no, kapag page ang gamit nyo, ma-access lang yon sa Meta Business Suite. Hindi siya applicable for profile na naka-professional mode. So, yun na, tatandaan nyo guys, hindi siya applicable or accessible sa Meta Business Suite kapag profile ang gamit ninyo. Yung CMP guys, part yun ng monetization update ni Facebook ngayong 2024. Kung gusto nyo guys malaman about sa PMP or CPM, pwede nyo panoorin guys, may video ko nyon. So, ilagay ko na yung sa description or sa comment section para at least mapanood ninyo. So, hoping guys makatulong itong video na to kung maimbita man kayo sa stream ads or sa iba bang tools sa monetization sa Facebook, maging guide nyo itong video na to. So, thank you for watching. See you for the next video.